Tayo pong lahat ay tumayo at buksan natin sa Romans chapter 1, verses 1 to 10 ang atin pong pag-aaralan sa ngayon at ang hinihiling ko po na tayo ay magkaroon ng salitang pagbasa. Ako po muna sa verse 8, kayo po sa 9, sabay-sabay tayo sa verse number 10. Romans chapter 1. Romans chapter 1, simulan ko na po sa verse number 8. First, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken of throughout the whole world. Altogether, making request, if by any means now at length I might have prosperous journey by the will of God to come unto you. Tayo po ay manalangin. Our gracious God and Heavenly Father, maraming salamat Panginoon sa gabing ito at pinagsama-sama niyo po kami dito sa iyong tahanan. Ito ang tahanan na kami ay nananambahan sa iyo at tahanan na kung saan kami nananalangin ng sama-sama. Kaya sa gabing ito, Lord, ay turuan niyo po kami mula sa iyong mga salita. Ako, Lord, ay inyong instrumento lamang. Ako po ay hindi ako maging focus. Ang makita po namin ay walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo at ang ano ang kalooban niya para sa aming buhay bilang mga mananampalataya. Kaya ito, Lord, ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Ang atin pong buwan ngayon ay ang pinaka-theme natin for the month is about prayer. And tayo po ay gamitin ko itong verse na ito, no, Romans chapter 1. Bagamat ito po ay sinulat ni Pablo, no, sa isang sa lugar o sa mga mananampalataya sa Rome, pero ma-apply din po natin ito sa atin po bilang individual at bilang isang local church. Kung lalagyan ko po ng pamagat, ang aking isi-share ay prayer for the believers in Rome. So ano po ang naging panalangin ni Pablo sa kanila? Ang mga mananampalataya po sa Roma, based dun sa ating naging pag-aaral, hindi po si Pablo ang nagpanimula ng ministry, no? Pero mapapansin natin na si Pablo bilang apostol, since ang mga apostol po ang pinaka-foundation na ginamit ng Panginoong Hesukristo to build the church, kinakailangan magpunta si Pablo, kinakailangan niyang turuan ang mga mananampalataya sa Roma. May mga paniniwala na ang mga mananampalataya sa Roma, nagsimula ito, maaring there's a possibility na kung naalala niyo po doon sa Acts chapter 2, na after po na makarinig, di ba nagkaroon ng speaking in tongues po doon, so yung mga naligtas po doon, nakarinig sila ng ebanghelyo, may mga nakapunta sa Rome at nagsimula po ng gawain. Maari din naman, may mga paniniwala na ang gawain sa Roma o yung mission sa Rome ay nagkaroon po ng persecution sa Israel. Kung naalala niyo po si Stephen, di ba? Siya ay pinagbabato, namatay si Stephen. So yun yung panahon na pinersecute yung mga mananampalataya. There's a possibility because of the persecution, may mga mananampalataya na napunta ng Roma at nagsimula po ng gawain po doon. Well, hindi po pinaliwanag na sa atin sa scripture kung paano nagsimula, pero ang blessing lang diyan ay kahit si Pablo, alam niya, no, at nakarating sa kanya ang balita na meron nga pong mga mananampalataya na nagsimula po ng gawain doon sa Rome, and si Pablo po ay natutuwa sa mga mananampalatayang ito. At hindi lang yan, kahit na hindi po kilala ni Pablo personally ang mga tao doon. Maaring yung mga tao sa Rome, naririnig na nila yung tungkol kay Paul, pero hindi sila magkakilala personally. Pero alam nyo, ang kagandahan ng letter na ito, si Pablo po, kahit hindi niya kilala personally yung mga tao na yon, ay pinapanalangin niya. Kaya nga, ganun din po maging habit, maging practice po natin, na kahit hindi natin kilala, basta alam natin na nangangailangan ng prayer request, ay ipanalangin po natin. At magandang halimbawa po si Pablo. Of course, sa Bible, the best example natin ay si Jesus Christ. Pero si Pablo, maganda rin siyang gayahin dahil si Pablo, ayon po sa 1 Corinthians 11:1, ay tagasunod siya ng ating Panginoong Hesukristo. Sinabi niya, "Be ye followers of me, even as I also am of Christ." So si Pablo po ay magandang halimbawa dahil sumusunod siya sa atin pong Panginoong Hesukristo. So dito po sa panalangin ni Pablo, makakuha tayo ng aral as we
enter ito pong month ng July ay makakuha po tayo ng mga ilang mahalagang lesson regarding prayer. Number 1, nakita po natin sa panalangin ni Pablo, the center of prayer. Sino po ang pinakasentro? Mapapansin nyo sa verse number 8, binanggit po ni Pablo, "First, I thank my God through Jesus Christ." Gusto ko munang bigyan ng pansin yung word na first. Pansinin niyo po yung letter ni Pablo, may sinabi siyang first, pero wala na siyang binanggit na second. Di ba? Parang inaasahan natin yan, pag nagbanggit ka ng first, dapat may susunod na first, second, third. Well, nasanay kasi tayo ng ganong structure na pag may first, may second. Pero dito po, yung pagkakagamit ni Pablo ng word na first, hindi po ito yung inaasahan mo dapat may seconds o may third, may fourth, kundi yung word na first po diyan ay isa rin sa mga kahulugan po niyan ay above. Or isa sa mga kahulugan po ng word na first ay chiefly. In fact, makikita natin sa Romans chapter 3 verse 2, may encounter niyo po yung word yun na chiefly. So, ganun din po yung word na ginamit diyan na first. In other words, ang sinasabi ni Pablo dito, ito ang mahalaga. Ito ang pinakamataas. Ano po yan? When it comes to prayer, I thank my God through Jesus Christ. So, ang prayer po natin, it's all about God. So, siya ang pinakasentro po ng ating panalangin. Sa paniniwala ng daigdig, sa mga unbelievers, usually when it comes to prayer, ang nasa isip po yung ako puro ang sentro yung tao, yung gusto ng tao, yung wish no o yung kahilingan ng isang tao. Pero when it comes to the Bible, ang pinakasentro, ang pinakamahalaga, ang dapat mag-glorify, ang maging number 1, walang iba kung hindi si God sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kaya nga, di ba, even ang prayer na tinuro ni Jesus Christ in Matthew chapter 6, kung maalala nyo po, dun sa verse number 9 in Matthew chapter 6, ang turo ni Jesus Christ na prayer sa kanyang mga disciples is, "After this manner, therefore pray ye," ano sabi niya? "Our Father which art in heaven." So, inumpisahan po niya, ang format ng prayer na tinuro niya, ay yung Father muna. Kaya ang pinakasentro po, ang pinakamahalaga when it comes to our prayer, ay walang iba kung hindi ang ating Diyos. Siya dapat ang mag-glorify every time we pray. And mapapansin nyo rin po doon sa talata na sinabi rin po, through Jesus Christ. Alam nyo mga kaibigan at mga kapatid, napakahalaga ni Jesus Christ when it comes to prayer kasi siya po yung ating pinaka-high priest. Remember, tayo pong mga believers, according to the Bible, wala tayong pinaka-priest na office in the church because lahat tayo ay priest. Pero meron tayong pinaka-high priest, there is only one mediator between God and man, and who is that mediator? That is the Lord Jesus Christ. Kaya nga po mga kaibigan at mga kapatid, sa panalangin, mahalaga na meron kang relationship sa mediator na ito. Kinakailangan mananampalataya ka, kinakailangan ligtas ka, tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo bilang iyong tagapagligtas, then, ikaw po may connection na dun sa langit, makakapunta ka na sa throne of grace directly sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. That's why, in the book of Ephesians, ganun din po, makikita rin natin, in Ephesians chapter 5, verse 20, ganito rin po ang sinabi ni Pablo, "Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ." Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, sa authority sa pamamagitan ni Jesus Christ. At ganun din ang sabi ni Jesus Christ in John chapter 14, verse 14, anong sabi niya? If ye shall ask anything in my name, I will do it. In my name, pero alam nyo, gaya ng mga naipaliwanag na natin before, pag sinabi nating pangalan, kasi baka naman, ang unang papasok sa isip natin o unang interpretation po natin ay prosperity gospel.
na pag sinabing prosperity gospel, masyadong, kumbaga ang kanilang interpretation, lahat na lang ng in my name. Lord, magkaroon ako ng kotse in your name. Lord, magkakaroon ako ng ganitong karaming pera bukas sa pangalan ni Jesus. Ganun pong ginagawa ng ilan sa mga kababayan po natin. Pero that is not biblical. Because when you use the word in the name, you're using the authority of the Lord Jesus Christ. Pag sinabi natin in your name sa Bible, tandaan nyo po, ang Diyos may pangalan. So, ang pangalan niya nagpapakilala ng kanyang iba't ibang katangian. So, kaparehas din ng pag sinabi mo ng Bible, in my name, ibig sabihin niyan, pag nanalangin ka sa Panginoon, do not contradict yung kanyang pangalan. Di ba may pangalan po ang ating Panginoon, may pangalan ng Diyos natin, kagaya niyan sa Bible, Jehovah Rapha, Jehovah Jireh, God is a holy, may pangalan po siya. So, pag sinabi natin ang pangalan ng Panginoon, pag tayo nanalangin, ginagamit natin ang authority ng ating Panginoon, Jesus, sa atin pong pananalangin, at hindi natin kokontrahin yung kanyang katangian, yung kanyang kabanalan, kasi yun ang kanyang pangalan. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, huwag niyong gagamitin, particularly mga estudyante, na pag kayo ay nag-e-exam at gusto niyong mangopya, in Jesus' name, sana makakopya ako. Hindi po tatalab yung panalangin na yon. Hindi po mangyayari yon kasi yung ganong panalangin, hindi kalooban ng Panginoon. Nagtaya ka sa loto, Lord, ito yung number. In Jesus' name, mananalo ko. Hindi ka mananalo, hindi ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Huwag mong gagamitin ang kanyang pangalan. At pag ginamit mo yan, you're violating the law that thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Pangalawa po mga kapatid, the characteristics of prayer. Makikita natin in verse number 9. Sabi nga po rito, for God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of His Son, and without ceasing I make mention of you always in my prayers. Ano po makikita natin dito sa katangian, characteristics ng panalangin ni Pablo doon sa mga mananampalataya sa Roma? Una po, number 1, sincere yung kanyang panalangin. For God is my witness. Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, itong mahalaga sa panalangin. Ang tanging mahalaga sa panalangin, ang Diyos ang nakakakita sa iyo. Kasi pag ang Diyos ang nakakakita sa iyo, ultimong yung kalooban mo, yung nasa puso mo, alam niya yun. Kaya nga, mahalaga na siya ang witness. Kaya nga, sa Bible, makikita natin, ang Panginoong Jesucristo, nirebuke niya yung mga Pariseyo, kasi ang mga Pariseyo, pakitang tao yung kanilang panalangin. Kailangan makikita sila ng public, papalakpakan sila ng tao. Hindi ganun ang gusto ng Panginoon. Gusto ng Panginoon, sincero tayo, from the heart, hindi pakitang tao when it comes to our prayer. Kaya nga 'di ba, kahit sa Colossians 3:23 and Ephesians 6:6, makikita natin doon sa mga talatang to, ano man ang gawin natin, gaya ng sinabi ng Ephesians 6:6, not with eye service, hindi pakitang tao, not with eye service as men pleasers, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart. Blessing po, nandito tayo sa prayer meeting. Pero wag niyong kalilimutan, hindi tayo nandito sa ating pong congregation para magpasikat. Diba? Ang mahalaga dito, from the heart, alam mo pag nananalangin ka sa Panginoon, nagmumula sa puso, at hindi po ito pakitang tao, hindi lang, kumbaga hindi ito for show, kundi para talaga sa Panginoon. Kaya nga, merong sinabi si John Bunyan, hindi ko na yata nailagay dyan, pero sabi niya, in the prayer, it is better to have a heart without words than words without a heart. Wow. Talaga ng ganun. Kahit na ang galing-galing mo magsalita, pero pakitang tao lang, wala naman talaga, hindi naman sincere. Pero si Pablo, nakita natin, God is my witness. Itong mahalaga, nakikita ka ng Diyos, alam ng Diyos kung anong ginagawa mo. Pangalawa po, nakita natin sa katangian ng prayer ni Pablo, selfless. It's not about him. Sabi niya, I make mention of you. Wow, gaya ng sabi ko kanina, hindi pa po nila kilala si Pablo o hindi pa kilala ni Pablo sila personally. Maaring nakakarinig siya ng balita tungkol sa kanila. Pero si Pablo po, ang kanyang pinapanalangin ay ang ibang tao. Mapapansin niyo po yan. Alam niyo, gaya nga ng sabi ko kanina, ang kalikasan natin, pag tayo ay nananalangin, it's more on pang sarili po natin. Yan ang gusto talaga natin eh. No? Puro hingi, ganito, puro pang sarili. Pero alam nyo, makikita natin ang tinuturo sa atin ng banal na kasulatan, when we pray, hindi na ito tungkol sa atin. Yes, we can pray sa ating mga personal na pangangailangan,
Pero hindi na ito tungkol sa atin, panalangin natin ang iba. Alam nyo, isa sa mga magandang practice para tumagal kayo sa prayer time ninyo, kasi pag pang sarili, yun talaga mabilis lang. Pero kung ipapanalangin nyo yung ibang tao, yun po, magpapatagal sa atin kasi papanalangin mo yung ibang tao. Kagaya ng ginagawa po nila Apostol Pablo, gaya ng mga ibang mananampalataya, pinagpipray nila ang ibang tao. Kagaya nga dun sa 1 Timothy, isang familiar na talata, chapter 2, simulan natin sa verse 1, I exhort therefore that first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. All men. So, ibang tao. Tapos may kadugtong pa, sabi ng Bible, for kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Verse 3, for this is the good and acceptable in the sight of God our Savior. Verse 4, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Ilan ang mga ka-Facebook mo na unsaved? Maganda panalangin mo yan isa-isa. Makakilala sila sa Panginoon, maligtas sila. Ilan ang mga kamag-anak mo na unsaved? Ilan ang mga kapitbahay mo na mga unsaved? Ilapit mo sa Panginoon. Surrender mo sila sa Panginoon. Yes, mahalaga po na magbahagi tayo sa kanila. Pero tandaan nyo, merong spiritual warfare. Kaya minsan talagang nahirapan tayo mag-share sa kanila kasi ang kaaway ay gumagawa ng paraan para bulagin sila, maging bingi ang kanilang tenga spiritually. Kaya nga kinakailangang ipanalangin natin ang mga taong ito para maging bukas ang kanilang puso, maging bukas ang kanilang isip, na makilala nila ang Panginoong Jesucristo at maging malinaw sa kanila ang Ebanghelyo. Pangatlo po makikita natin sa prayer ni Pablo is steadfast. Always, sabi niya po, in my prayers. Mga kapatid, huwag tayong magsasawa na manalangin. Kaya nga 1 Thessalonians 5:17 tells us, pray without ceasing. Huwag tayong titigil, manalangin tayo. Kaya nga, lalo sa panahon po natin, ang daming mga problema, ang daming krisis na kinakaharap. Kaya manalangin po tayo. Huwag tayong titigil. At ito ang blessing, mga kapatid. Pag tayo ay nanalangin, hindi sasabihin ng kalangitan that the number you dial is not yet in service. Hindi sasabihin ng kalangitan, oh Brad, kota ka na, nakarami ka na ng prayer. Hindi po. Laging bukas ang pintuan ng langit, laging bukas ang trono ng biyaya para pakinggan at sagutin ang ating mga panalangin ng ayon sa kanyang kalooban. Hindi kagaya ng kapitbahay na hinihingan mo ng suka. Okay lang yan, paminsan-minsan. Pero kung araw-araw na lang pupunta ka sa kapitbahay mo, pahingi nga ng suka, pahingi nga ng asin, pahingi nga ng toyo na maiinis sa'yo yan. Hindi kagaya ng Diyos, kahit minuto kang humingi sa Kanya, hindi siya magsasawang pakinggan ang iyong prayer. Salamat po sa biyaya at awa ng Panginoon. Kaya nga panghuli po, sa panalangin ni Pablo, makikita natin the conclusion for prayer. Anong sabi po dito? Verse number 10, making request, if by any means now at length, I might have a prosperous journey by the will of God to come unto you. Desire ni Apostle Paul na makarating sa Rome, ma-meet niya itong mga mananampalatayang ito personally. Kaya nga makikita natin, isa sa mga malinaw po sa Bible, kung Bible ang authority talaga natin, kasi merong tradisyon, may paniniwala that Apostle Peter is the founder of the Church of Rome. May ganun pong paniniwala. Pero gaya nga ng sabi ko sa inyo, tradisyon lang po yan. Biblically speaking, nung nagpadala si Pablo ng letter, kumbaga wala siya dun sa chapter 16, wala siyang binanggit na pangalan ni Pedro. Kaya nung nagpadala si Pablo ng letter, wala doon si Peter. Maari pong totoo din naman na nakarating si Peter sa Rome. Pero nung nagpadala si Pablo, hindi pa nakakarating doon si Pedro nung time na yun. At hindi rin si Pedro ang nagpanimula ng gawain. Kaya nga kailangan pumunta si Pablo doon para may apostol na mag-disciple sa kanila. Kasi ang design ng Bible, ang mga apostol, ang pinaka-foundation ng church. Kaya nga nung nasimulan na wala na yung mga apostol, wala na pong problema. Pinagpatuloy na lang yan, pero ang panimula talaga ng gawain after ni Jesus Christ ay mga apostol. Kaya hindi po si Pedro ang nagpanimula ng gawain sa Roma.
At itong even si Paul hindi rin, pero bilang apostol, kailangan niyang maturuan, ma-disciple, kaya nga pinapaniwalaan ng ilan na ang Book of Romans is a discipleship manual para turuan mula po sa doktrina hanggang sa discipline ay maturuan po ang iglesia sa Roma. Pero tingnan niyo po rito, ano yung gusto kong bigyan ng pansin. Sa prayer ni Pablo, sabi niya, by the will of God. Ina-acknowledge ni Pablo yung kalooban ng Panginoon. When it comes to prayer, tandaan niyo po ito mga kapatid, huwag magtatampo kung ang ating panalangin ay iba ang kasagutan ng Panginoon. Kasi si Pablo nga mismo na apostol, hindi niya sinabi na siguradong makakapunta ako sa Roma in Jesus' name. Hindi. Sabi niya, by the will, kalooban pa din. No, meron tayong mga plano na ilalapit kay God. Lord, ito po ang plano namin. Lord, ito po ang desire ng church. Ito po yung desire ko personally. Pero papasok pa din yan kung ano ang kalooban ng Panginoon. 1 John 5:14 tells us, and this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. Kalooban pa rin po ng Panginoon ang masusunod. Sa isang magulang, pag ang anak ay nagsabi ng kanyang pangangailangan sa magulang, of course, makikinig ang magulang, pero nasa magulang pa rin dahil alam ng magulang ang ikabubuti ng anak. Tandaan niyo po, maraming mga anak na pag napunta ng Toy Kingdom, magwawala yan. No? Magwawala doon, gugulong-gulong doon. Ang mga magulang, no, hindi mo bibilin lahat ng gusto ng anak mo kasi alam mo lang yung ikabubuti niya, alam mo yung kinakailangan niya at ano yung gusto niya lang. Ganon din po ang ating Diyos. Alam niya kung ano yung mga needs natin, ano lang yung mga wants natin, kaya ibibigay niya sa atin kung ano yung alam niyang ikabubuti natin. Kaya nga, di ba, makikita natin minsan may mga nagtatampo sa Panginoon, hindi ako natuloy sa ganitong bansa o hindi ako nakapasa sa ganito. Well, sa ngayon hindi natin maintindihan, pero makikita natin sa mga susunod ay kalooban pa rin ng Panginoon. Naalala ko, di ba, merong nangyari noon na kailan lang yung eroplano from India ba yun papunta ng di ba, namatay. Pero inyo, may pasahero na hindi siya nakasakay. Siyempre nainis siya, hindi siya nakasakay pero kita mo, di ba, all things work together for good. So, ganun po ang Panginoon. Minsan, hindi niya tayo pahintulot. Akala natin, pinagtampuhan na tayo ng langit. Hindi. May alam ni God ang ginagawa niya. Magtiwala lang tayo ng ayon sa kanyang kalooban. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, salamat po sa mga kapatiran. Patuloy na dumadalo sa ating prayer meeting. Salamat po dahil alam natin na our labor is not in vain. At huwag tayong titigil na ipanalangin ang ibang tao. Tandaan niyo po, ang turo ng Panginoong Jesucristo, love our neighbor as ourselves. So, paano ba ang pinakamagandang evidence na ipakita nating mahal natin ng ibang tao? Next slide. Ganda ng sinabi rito, no? Nothing proves that you love someone more than mentioning them in your prayers. Kaya kung mahal natin ang ating mga kamag-anak, mahal natin ang ating mga kapitbahay, kung mahal natin ang ating mga kaaway, sabi ni Jesus Christ, panalangin natin sila. Father in heaven, thank you for this evening, Lord. Thank you dahil bilang mga anak ng Diyos, nakakalapit kami directly sa throne of grace. Hindi na kami kinakailangan dumaan kung kani-kanino pang mga tao. Libre lang, wala kaming babayaran. Anytime, anywhere. Anumang lingwahe, anumang dialekto, we can pray directly to you. At salamat, bukas ang iyong tenga. Nababasa ng iyong mga mata ang aming mga pangangailangan, ang aming mga puso. Kaya salamat, Panginoon, because the God we worship, ang God na aming kausap every time we pray, ay makapangyarihan sa lahat. Marami man kami mga problema, may mga krisis mang pinagdadaanan, problema man sa kalusugan, problema man sa ekonomiya, problema man sa aming mga leaders, problema man sa mga kapitbahay, maaari may problema ka sa mga katrabaho, problema sa kamag-anak. Salamat, merong God na pwedeng lapitan, merong God na nakakaunawa, merong God na siyang in control ng lahat ng mga bagay. Mahina kami, totoo yan, Panginoon, pero salamat, ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ikaw ang pinakamatalino sa lahat. Kaya nagtitiwala kami ng buong puso namin sa iyo. Basbasan niyo po ang bawat isa. Ito po, Panginoon, ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.